Pasensya mo, tingnan mo nagtagalog ko. Naiuban di ka sabot o Tagalog niya nag-live sa ta. Muna nga, sa Makati po siya. At alam nyo, nag-date sila dun sa Hagna, sa plaza sa Hagna. Merong ex yung ano niya, yung bagong boyfriend niya, may ex. Nagagalit sa kanya. At kung hindi mo yan hiwalayan, may mangyayari sa'yo. Last Tuesday pa po ito. Nagpasya lang sila sa plaza, sa Hagna. Alam niyo, sumakit yung likod niya. Ang sakit ng likod ko. Nawala na siya. Dinala na sa albularyo. Buong Martes, no? Wala siya sa sarili niya. Sabi niya, this evil spell. Patuloy natin basahin, ha? Evil eye, curses, ano yung objective? To divide. Kaya nga, ano ka, kami mga kapatid, close na close kami. Pero ay, bakit nagkagulo kami ngayon? It might be evil spell. Hindi naman kami ganito. At may family members din yun, lumapit sa albularyo, lumapit sa mga okultista, lumapit sa mga spiritista. They are doorways of the evil spirits. Ano sila? Mga manghuhula, mga palm reader. Oh, ngayon, alam ko ang mangyayari sa'yo. Tingnan ko yung kamay mo. Oh! Hindi ka magtatagal. 1 taon ka. Yun, no? Ano pa yung objectives nila? To make fall in love. Love potion, gayuma. Meron tayong maraming pasyente dito. To make ill. Oh, kasakit ka. Ano ba? To lead to suicide. Galit yung tao sa'yo. Gagawan ka ng ritual. Evil spell. Hindi, bakit ba ako nag-isip na magpakamatay? No? Ang ganda ng buhay ko at magpakamatay ako. Pwede yun, evil spell. Kita ninyo? And to divide spouses. Wala na akong gusto sa'yo. Wala na talaga. No? Grabe, no? Di engage. Pwede kang kita niyo yung sa Facebook, yung babae na sa Cagayan, yung scammer, na tulala yung kanyang husband, yung asawa niya, may nag-sprinkle ng asin. Bakit nandito ako? Yan ay isa sa mga concrete example sa evil spell. At ano nangyari mga kapatid sa babaeng ito, yung lumapit sila sa albularyo? Wala siyang alam. Dinala siya dito Merkules sa gabi. Tagalog siya. Hindi siya marunong magbisaya. Alam nyo, deliverance part, diagnostic deliverance sa kasamahan natin. During deliverance, nag-react siya. Alam nyo, yung sinasabi niya, Bisaya. Very fluent siya magbisaya. Punong na mo. Ayaw na mi sa muka. Kining bayhana paulian na sa ilaha. Aron, tulo na day kaadlaw ang iyang taning. May taning pa. Sa Tagalog taning? Ha? Tagal. Hirapan tayo sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? So, yun ang nangyari sa kanya dito. At kahapon po, pumunta sila dito, wala talaga siya sa kanyang isip. And then, maraming mga kasamahan niya na tumulong, kumawak sa kanya dahil wild siya. Wala siyang tulog from Tuesday until Thursday. Thursday, open na tayo kahapon. Lagi lang silang naghawak sa kanya. Wild. No? So, 2 araw, walang tulog. Almost 3 days.
Pagpunta niya dito, nagbisaya. Unong na, tinuro niya yung boyfriend niya. Ikaw ang hinungdan ani. Ikaw ang hinungdan ini. Bisaya na. Nung patuloy ko nag-solemn exercise, sinipa niya ako. Muntik nang matamaan yung opera ko dito sa cesarean. Cesarean ako eh. Appendicitis, no? And then, tapos sa exorcism, mga kapatid, nag-wild siya, nag-react siya, nagsasalita yung masamang espiritu. Dahil ito yung ritual na gawin ng mga mangkukula, mambabarang. Babasahin ko muna, ha? In order to bring about an evil spell, 3 things are necessary. Para maging mabisa yung spell, merong 3 bagay na pinaka-importante. Kailangan may magkukulam. Kailangan may witch. Pangalawa, a person who commissioned the witch. Kailangan merong pumunta sa mangkukulam. The third, an object on which the ritual is performed. Pwede Monica, pwede yung buhok mo, kukunin, pwede yung litrato mo, nahanib mo yung litrato, nandito. May sacramentals din sila. Ano yung sacramentals nila? Clothing. Pwede yung clothes mo. Kukunin nila. Photos. Personal items. Yung mga bag mo na pagdurito, pwede kunin nila yun. Ano pa? Food. Kaya nga, yung mga pasyente namin, sasakit during exorcism ko, sasakit, saan yung sakit mo? Yung stomach. Baka may pinakain ka. So, sa susunod, dahil tatanungin ko yung pasyente during exorcism, saang banda yung sakit? Dito, Father? Sige. So, sunod na exorcism natin, yung exorcism about the curse sent through food. So, alam nyo, during exorcism, lalagyan namin ng holy and exorcise oil, yung tiyan niya, susuka siya. Ang unang pasyente ko dito, puno siya ng ng Tagalog, ng kaspa. Balakubak? Magkaroon ko na ng balakubak. Puno yung ulo niya ng balakubak. Galing dito, ang kapal. For 10 years. Unang pasyente ko dito, dahil asawa niya, ang driver natin. No. Father, tingnan mo yung anak niya ang pinatingin, pinapray. Dahil may cyst dito sa tutoy at sa likod. At may na sila, may schedule na for major operation. Parang natural talaga. Nakita si doktor eh. Ang laking bukol dito, cyst. And then sa likod, 2. At may schedule na sila. Father, pwede ba magpahiling kami? Sabi ko, mag-confess muna kayo. Confession is greater than deliverance. So, nag-confess sila. Then after confession, yung anak niya, sinabihan ko na hindi na siya hindi na masigla yung mukha niya. Dahil ang sakit na daw sa kanyang suso at sa likod. Mabigat yung katawan daw niya. At namumutla na. At nanghihina na sa paglakad. Sabi ko tinabihan ko yung nanay, lagyan mo yung dibdib niya ng oil. No? Tinagyan niya. Alam nyo, nag-react. Hindi to natural na. No. Anong nangyari dahil? Mainit. Mainit ba yung oil? Hindi naman. Mainit. So, lagyan mo yung likod ng holy oil. Nilagyan niya. Ang init. And after that, mga kapatid, gumaan. Sabi ng bata, dalagita, gumaan yung pakiramdam ko, Father. Pero magpatingin ka.
Listen to the words of your doctor. Dahil nakita nila na may natural na karamdaman ka. Listen to them. Because they are instrument of God. Go to them. Pagpunta niya sa doktor, sabi ng doktor, bakit nawala? Nasaan ba yung, cyst? Nawala. Anong nawala, Dok? Yung cyst. Sa likod, Dok. Wala din. Nawala na. Anong nangyari? So, nawala na, Dok. So, paano ito? Hindi na matuloy ang operation. Hindi sila nag-rely sa isang doktor. Pumunta pa din sila sa isang doktor. Second opinion. Punta na doon sa private hospital. Tinignan. So, ano ang problema ng anak mo? Okay naman yung anak mo. May sisang susunod. So, wala. Hindi natuloy yung major operation. Is it amazing? Kaya nga, tinuturuan namin kayo. Bago kayo pumunta sa doktor, may a prayer of deliverance sa mga sakit ng mga anak ninyo. Natutuwa ba kayo? Uy! Kung tihik pa ko, dito na kayo. Amen? Hindi ko kaya ko lang.